Good day! My name is Francis Pascual from BSSW 202B. So my topic is all about microsocial work. So what is microsocial work? Well, let me explain something. Social work is about helping individuals, families, and small groups that deals with problems in their lives. These problems can be mental health issues, emotional difficulties, social problems, behavioral challenges, or financial troubles. So, ang microsocial work ay nakafocus lamang sa isang tao or individual na may problema or may hinaharap na problema. Microsocial work task. Okay, so the first one, individual and family counseling. So they provide individual and family counseling. So sila na yung nagka-counsel sa each individual or family. Number 2, resource connection and navigation services. So sila na yung tumutulong sa mga kliyente para makahanap at maka-access sa mga kinakailangan serbisyo. Number 3, helping clients develop skills to address emotional and social difficulties. So sila na yung tumutulong sa mga kliyente para mapaunlad ang kanilang mga kakayanan para sa darating pang pagsubok. Number 4, intervening in situation in which clients encounter a crisis or severe distress. So nakafocus sila sa mga kliyente na nakakaranas ng krisis o matinding paghihirap. So in short, microsocial work offers support and guidance to vulnerable people to improve their well-beings. Okay, so that's it. I hope you learned something. Once again, I am Franz B. Pascual. Good day everyone, I'm Angel Janji Bacaro and I'm reporting mesosocial work. So, mesosocial work entails the creation and execution of social service programs on a local and small community level. So, ang mesosocial work is sila na yung ito na yung gumagawa and nagpapatupad ng service programs sa small communities. For example nito is school, neighborhoods, and city district. So mesosocial worker like micro social worker begin to socialize closely with the people they want to help. So ang mesosocial worker is parang parang micro-social worker. Nakikipag-socialize sila sa mga taong gusto nilang tulungan. So for example nito is sa barangay. Nakikipag-socialize sila para malaman kung ano yung problem sa isang barangay. For example is kung maraming nagkakasakit doon, pwede silang magpatayo ng clinic sa barangay na yon para naman matulungan yung mga nagkakasakit doon. Meron silang free gamot or free check-up. So, ganun siya. Good day, my name is Rehana Arcomiling and today I'm going to discuss the macrosocial work. So, macrosocial work differ from micro and mesosocial work in that aims to assist vulnerable group and more indirect and large-scale manner. So, ang macro-social work kasi is different siya from micro and meso. Kasi ang micro and meso kasi is they are focusing on individual group, while the macro is
nakafocus siya sa malalaking issue ng isang group or organization and community. So, ang macro-social work is nakafocus siya sa malalaking issue tulad na lang ng mga problema sa kahirapan, edukasyon, and mga batas na nakakaapekto sa ating community. So, macro-social worker are usually in charge one of more the following tasks. So, number one is investigating of the origin, persistence, and effect of citywide, state, and or national social problems. Social workers who investigate this problem often work at universities and other social research institutions. So, ano nga ba ang ginagawa ng macro-social worker? So, sa halip na direktang makipagtrabaho or makipagtulungan sa isang individual or pamilya, gaya ng counseling o case management, mas nakatutok sila sa paghahanap ng mga issue or problema sa isang community para mas maunawaan kung bakit may mga problema sa lipunan or society o paano ito nagpapatuloy at ano ang mga epekto nito sa mga tao. Like halimbawa na lang is sa kahirapan. So bakit hindi bumababa ang poverty rate kahit may mga program naman para dito? And also sa kawalan ng trabaho, ano ang mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ang walang trabaho kahit may mga job openings? So, di ba, ang macro-social worker is they are investigating the issues of the community or society. So, saan nga ba napupunta yung mga information na nagagather ng isang macro-social work? So, ang mga information na nakukuha nila is pinapasa nila ito sa gobyerno para makagawa sila ng mas effective na batas or mga program para doon. And also sa non-profit organization para mas matarget ng tama ang kanilang mga tulong. So, ang number 2 is creation and implementation of human services programs to address large-scale social problem. Social workers who engage primarily in this area of macro-social work may work in government department and non-profits and other organizations that have the resources and infrastructure to create, deliver, and evaluate the effectiveness of human services program. So, ano nga ba ang ibig sabihin nito? So, ang social worker na nakatutok sa paggawa at pagpapatupad ng human service program ay nagtatrabaho para masolusyonan ang malawakang social problem tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho, at kakulangan sa serbisyong pangkalusugan. So, saan sila nagtatrabaho? Karaniwan silang nasa government department, non-profit organization at iba pang institution na may sapat na resources at infrastruktura para gumawa ng mga program, ipatupad ito sa mga community and suriin kung effective ba ito. Ang halimbawa ng kanilang ginagawa is sa gobyerno, pagtulong sa paggawa ng isang national housing program para sa informal settlers. And sa NGOs naman is pagsisimula ng feeding programs para sa mga batang kulang sa nutrisyon. So number 3 is advocacy to encourage state and federal government to change policies to better serve vulnerable population and or to create programs that address social ills. Macro-social workers who engage in policy advocacy may work at human rights group, pro bono law firm, think tanks, and non-profit organization. So advocacy to encourage means they are advocating the government or hinihikayat nila ang gobyerno na baguhin o pagbutihin ang
pagbutihin ang mga patakaran upang mas matulungan ng mga vulnerable population. Halimbawa nilang dito is sa mga mahihirap, matatanda, kababaihan, bata, PWDs at iba pa. Kasama rin dito ang paggawa ng mga bagong program para masolusyonan ang mga iba't ibang problems, social problems tulad ng discrimination, kawalan ng access sa healthcare. So saan nagtatrabaho ang mga policy advocate? So nagtatrabaho sila sa human rights groups, pro bono law firm, think tanks, and non-profit organization.